Hey there everyone! Welcome to JR True Crime Files. Ngayon tatalakayin natin ang isa na naman nakakatakot at masalimuot na kwento ng krimen mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kung gusto mo ng mga ganitong contents, please make sure to subscribe and turn on the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Sana'y samahan niyo ako. Tara na't magsimula. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang Amerikanong estudyante na naging sentro ng isang malawakang kaso matapos siyang masangkot sa isang malagim na krimen. Naging kontrobersyal ang kaso habang umuusad ang investigasyon. Ang kanyang pagkakadawit sa krimen ay nagdulot ng malaking interest sa publiko at media na nag-aabang sa mga susunod na hakbang ng legal na proseso. Si Brian Christopher Koberger ay ipinanganak noong November 21, 1994 at lumaki sa Albrightsville, Pennsylvania, isang tahimik na lugar sa Monroe County. Siya ay nagmula sa isang ordinaryong pamilya. Ang kanyang ina ay nagtatrabaho bilang isang paraprofessional assisting special needs students, habang ang kanyang ama naman ay maintenance worker sa parehong school kung saan nagtatrabaho ang kanyang ina, ang Pleasant Valley School District. Siya ay may dalawang kapatid na babae. Mula pa sa kanyang kabataan, si Koberger ay kilala bilang isang tahimik at introvert na bata. Ayon sa mga ulat, noong siya ay nasa high school, siya ay may mga issue sa timbang at naging biktima ng pambubuli dahil sa kanyang pangangatawan. Ito ang maaaring naging dahilan kung bakit siya ay naging mas withdrawn at tila naging mas malayo sa karamihan. Habang tumatagal, siya ay nagpapakita ng malalim na interest sa criminology at psychology. Pagkatapos ng high school, siya ay nag-aral sa Northampton Community College, kung saan nakuha niya ang kanyang associate degree sa psychology. Sa panahon ng kanyang pag-aaral, nagkaroon siya ng interes na sundan ang larangan ng criminology at criminal justice. Nagpatuloy siya sa DeSales University sa Pennsylvania, kung saan nagtapos siya ng bachelor's degree sa criminal justice noong 2020. Siya ay naging masipag na estudyante at noong 2022, nakuha niya ang kanyang master's degree sa criminology mula rin sa DeSales. Nang taon din na yon, si Koberger ay pumasok sa Washington State University, kung saan kumuha siya ng PhD sa criminology. Habang nasa Washington State University, naging noticeable ang kanyang pagbabago sa ugali. May mga ulat mula sa kanyang mga kaklase na nagsasabing minsan siya ay tahimik, ngunit bigla ring nagiging mapaglinlang at mayabang. Sa kanyang social interactions, siya ay tila nagiging mas aloof at naging mas agresibo sa mga usapin tungkol sa criminal behavior. Noong November 13, 2022, ang tahimik na bayan ng Moscow, Idaho, USA, ay niyanig ng isang kakilakilabot na krimen. Sa loob ng isang bahay malapit sa University of Idaho, 4 na mag-aaral ang natagpuang patay. Ang mga ito ay sina Madison Mogen, 21 years old. Kilala sa kanyang pagiging masayahin, may karisma, at mahilig sa fashion. Siya ay nag-aaral ng marketing at madalas kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Kaylee Goncalves, 21 years old. Ay malapit sa kanyang pamilya at mahilig mag-travel. Siya ay best friend ni Madison mula pagkabata. May malalaking pangarap siya para sa hinaharap at plano nang lumipat sa Texas matapos ang graduation. Zana Kernodle, 20 years old. Isang outgoing at aktibong estudyante na kasalukuyang nasa relasyon kay Ethan Chapin. Si Zana ay kilala sa kanyang strong personality at sa pagiging busy sa kanyang mga extracurricular activities. At Ethan Chapin, 20 years old. Kasintahan ni Sana at miyembro ng fraternity na Sigma Chi. Si Ethan ay isang mapagmahal na anak at kapatid, masayahin at kilala bilang isang mabuting kaibigan. Lahat sila ay puno ng pangarap at may masiglang buhay bilang mga estudyante. Sina Mogen Goncalves at Kernodle ay roommates sa nasabing inuupahang bahay. Ang 4 ay masaya at masigla noong gabing yon nang bumalik mula sa isang party. Ngunit ang kanilang masayang gabi ay biglaang nauwi sa malagim na trahedya. Madaling araw ng November 13 sa pagitan ng 4:01 a.m. At 4:25 a.m., pumasok ang suspect sa bahay ng mga biktima habang sila'y natutulog. Sa oras na yon, sila'y walang kalaban-laban at pinagpapatay ng walang awa. Bago ang oras ng krimen, noong gabi ng Sabado, November 12, ang mag-best friend na sina Goncalves at Mogen ay nagpunta sa corner club bar sa Moscow. Samantala, sina Chapin at Kernodle
na magkasintahan ay nagpunta sa Sigma Chai House noong Sabado ng gabi. Ang dalawang iba pang mga kasamahan sa bahay na nakaligtas ay lumabas din ng gabing yon. Bandang 1:40 a.m. ng November 13, sina Goncalves at Mogen ay nakita sa video sa Grub Truck, isang lokal na tindahan ng pagkain, nag-uusap at nakangiti. Habang bumibili ng kanilang pagkain, 10 minutes later sila ay sumakay ng private vehicle pa uwi. Dumating sila sa bahay bandang 1:45 a.m. Ang lalaking nakita sa surveillance video sa Grub Truck at ang naghatid sa kanila pa uwi ay hindi itinuturing na mga suspect ayon sa mga autoridad. Nang makauwi na sa bahay, sinubukang tawagan ni Goncalves ng 7 times ang kanyang longtime boyfriend, isa ring estudyante, mula 2:26 hanggang 2:52 a.m. Ngunit ang mga tawag na ito ay hindi nasagot. At sinubukan din tawagan ni Mogen ang boyfriend ni Goncalves ng 3 times, ngunit hindi rin ito nasagot. Ng mga tawag na ito ay siniyasat, ngunit ayon sa investigasyon ay hindi involved ang recipient ng mga missed calls sa krimen. Sina Chapin at Kernodle ay dumating sa bahay bandang 1:45 a.m. Si Chapin ay hindi nakatira sa bahay, pero nakitulog sa kanyang kasintahan. Napag-alaman din na si Kernodle ay nag-order pa ng pagkain sa DoorDash sa bahay bandang 4 a.m. Ayon sa nakaligtas na kasama sa bahay, na sina Dylan Mortensen at Bethany Funke, ang 4 na biktima ay nasa bahay na pagsapit ng 2 a.m. at silang dalawa naman ay sinasabing nakauwi na bandang 1 a.m. Ang kwarto ni Bethany ay nasa first floor ng bahay at si Dylan naman ay natutulog sa isa pang kwarto sa second floor ng bahay. Sa parehong floor kung nasaan ang kwarto ng magkasintahan na sina Kernodle at Chapin. Ayon kay Dylan, nagising siya bandang 4 a.m. dahil narinig niyang tila naglalaro si Goncalves kasama ang kanyang aso. Ilang sandali pagkatapos, ay narinig niya ang isang tao na akala niya ay si Goncalves na nagsabi ng mga katagang, "There's someone here." Ngunit maaring si Kernodle iyon, gamit niya ang kanyang telepono ng mga oras na iyon. Dahil ipinapakita sa records na nasa TikTok siya bandang 4:12 a.m. Sinabi ni Dylan na sumilip siya mula sa kanyang kwarto, ngunit wala siyang nakita nang may marinig siyang nagsasalita. Kaya siya ay bumalik sa kama. Binuksan niya ang kanyang pinto sa pangalawang beses nang marinig niya ang tila umiiyak mula sa kwarto ni Kernodle. At sinabing narinig niya ang isang boses ng lalaki na nagsabi ng mga katagang, "Okay lang, tutulungan kita." Sa pangatlong beses, binuksan niyang muli ang pinto nang marinig ang pag-iyak at nakita niya ang isang lalaking nakaitim na damit at nakamask na naglalakad sa harap niya. Siya ay nanatiling nakatitig at nasa pagkabigla. Kaya't nilak niya ang pinto ng kanyang kwarto at muling bumalik sa kama. Hindi niya nakilala ang lalaki na kanyang sinabing naglakad palabas sa sliding glass door ng bahay. Inilarawan niyang ito ay 5'10" or taller. Hindi masyadong maskulado, ngunit may pang-atletikong pangangatawan at makapal na kilay. Noong umaga ng November 13, tinawagan ng dalawang roommates ang kanilang mga kaibigan papunta sa bahay dahil inakala nilang ang isa sa mga biktima na nasa second floor ay nawalan ng malay at hindi nagigising. Bandang 11:58 a.m., tumawag ang isa sa mga roommates sa 911 para humingi ng tulong, ayon sa pulis. Ang mga responding officers ay natagpuan ang 4 na biktima. Ayon sa mga autoridad, ang sino man sa mga tao sa bahay noong oras ng 911 call ay hindi sangkot sa mga pagpatay. Ang investigasyon ay pinangunahan ng Moscow Police Department at sinuportahan ng Idaho State Police at ng Federal Bureau of Investigation. Sa kabuuan, halos 130 members ng mga pulis mula sa 3 ahensya ang nagtulungan sa kaso. Ayon sa investigasyon, pumasok ang killer sa sliding door sa likod ng bahay. Ang main target ng suspect ay si Goncalves o ang kanyang best friend na si Mogen o posibleng pareho, na kapwa pinatay habang natutulog sa parehong kama sa 3rd floor ng bahay. Bago bumaba ang killer sa 2nd floor at inatake sina Chapin at ang kanyang kasintahan na si Kernodle. Isang takip ng kutsilyo ang iniwan sa tabi ng katawan ni Mogen
na nagpapahiwatig na nagsimula ang pamamaslang sa kanyang kwarto at ayon pa sa ulat si Mogen ang unang pinatay ng killer. Pagkatapos umalis ng killer, halos 8 hours ang lumipas bago may tumawag sa 911 gamit ang cellphone ng isa sa mga nakaligtas. Hindi sinabi ng pulisya kung sino ang tumawag. Noong November 19, humiling ang pulisya ng Moscow sa publiko na ibigay ang anumang video ng bahay na nai-record noong gabi ng mga pagpatay. Una nang iniwan ng pulisya ang posibilidad na higit pa sa isang tao ang gumawa ng krimen. Sinabi din ng mga pulis na naniniwala silang ito ay isang targeted attack. Ngunit hindi pa tiyak kung ang target ay ang bahay o ang mga nakatira dito. Ayon sa mga pulis bandang 4:17 a.m., isang security camera na wala pang 50 feet ang layo mula sa kwarto ni Kernodle ang nakapicked up ng mga tunog ng tahol ng aso at distorted na audio ng tila mga boses o iyak na sinundan ng malakas na kalabog. Matapos ang ilang linggong investigasyon, nakuha ng mga pulis ang isang mahalagang lead, isang puting Hyundai Elantra na nakita malapit sa lugar ng krimen. Habang tinutukan ng mga awtoridad ang Hyundai Elantra, nalaman nila na ito ay pagmamay-ari ni Kohberger. Sinuri ng mga awtoridad ang surveillance video at nakita ang puting kotse na dumaan sa bahay ng mga biktima ng 3 beses bago pumasok muli sa lugar sa ika-4 na pagkakataon bandang 4:04 a.m. Sinabi ng pulis na natuntun nila ang ruta ng kotse pabalik sa Pullman, Washington, kung saan siya nakatira. Natagpuan ang DNA niya sa isang kulay brown na takip ng kutsilyo na iniwan sa crime scene. Ang pagkakakilanlan ng DNA ay isa sa mga pinakamalakas na ebidensya laban sa kanya. Isa pang mahalagang ebidensya ay ang cellphone records ni Kohberger na nagpakita na siya ay nasa paligid ng bahay ng mga biktima ng ilang beses. Ang telepono ng suspect ay nasa coverage area ng 1122 King Road nang hindi bababa sa 12 times bago naganap ang mga pagpatay. At nakita din sa cellphone data niya na patungo siya sa Moscow bago ang pag-atake. Ngunit ang telepono ay naka-off mula 2:47 a.m. hanggang 4:48 a.m. na tugma sa tangkang pagtatago ni Kohberger ng kanyang lokasyon sa panahon ng krimen. Bumalik din siya sa lugar ng bahay, kung saan pinatay ang 4 na estudyante bandang 9:09 a.m., mga 5 oras matapos ang mga pagpatay, base sa mga phone records. Ang mga ebidensyang ito ay nagbigay ng matibay na dahilan para ituro si Kohberger bilang pangunahing suspect sa krimen. Ayon sa mga autopsy na isinagawa noong November 17, ang lahat ng mga biktima ay nagtamo ng maraming saksak. At malamang na natutulog ang 4 na estudyante nang sila ay inatake at ang ilan sa kanila ay may mga defensive wounds. At walang palatandaan ng sexual na pang-aabuso ayon sa pulisya. Bagaman hindi isinapubliko ng mga awtoridad kung kilala ng mga biktima si Kohberger, ang kanyang Instagram account ay na-search ng pamilya ng biktima bago ito ma-delete. Si Kohberger ay pina-follow ang mga account ni Mogen, Goncalves at Kernodle. Wala ni isa sa mga biktima ang nag-follow back sa kanya. At 2 linggo bago pinatay ang mga estudyante, nagpadala si Kohberger ng series of messages sa isa sa mga biktima sa Instagram. Isang account na pinaniniwalaan ng mga awtoridad na pagmamay-ari ni Kohberger ang nag-send ng pagbati sa isang babaeng biktima noong huling linggo ng October. "Hey, kamusta ka?" Ito ang sinasabi niya, pero inulit niya ng inulit. Ilang beses pero hindi siya sinagot nito. Maaaring hindi nakita ng biktima ang mga messages dahil napunta ito sa message request folder sa Instagram. Hindi tinukoy sa ulat kung sino sa mga babaeng biktima ang nakatanggap ng mga messages. Ayon pa sa mga ulat, pumunta rin si Kohberger sa Mad Greek restaurant sa Moscow, 2 beses para bumili ng vegan pizza. Kung saan parehong nagtatrabaho bilang mga server sina Mogen at Kernodle, ilan linggo bago ang pagpatay. Sinabi rin na may mga litrato ng isa sa mga babaeng biktima sa telepono niya. Hindi nila tinukoy kung ang mga pictures ay kinunan niya o kinuha mula sa social media. Malinaw na binibigyan niya ng pansin ang babaeng biktima. Bago ang pag-aresto, minanmanan siya ng mga investigador sa labas ng bahay ng kanyang mga magulang sa Pennsylvania. Ilang beses umano siyang nakita na nakasuot ng surgical gloves at napansing naglalagay siya ng mga basura sa basurahan ng isang kapitbahay.
Ang mga bagay na ito ay ipinadala sa Idaho State Lab para sa DNA testing. Sinabi rin na nilinis ni Koberger ang loob at labas ng kanyang kotse. Si Koberger ay inaresto ng FBI SWAT team at ng Pennsylvania State Police noong December 30 sa bahay ng kanyang mga magulang sa Monroe County, Pennsylvania. Ayon sa mga autoridad, sa pagsiyasat sa loob ng bahay ay natagpuan ang 2 kutsilyo, isang pistol, at isang itim na face mask, pati na rin ang mga ID cards sa loob ng isang gloves na nasa loob ng kahon. Itim na sombrero, berdeng dahon na nakalagay sa plastic bag, isang libro at bill ng AT&T ng suspect. Siya ay nakakulong ng walang piyansa sa Monroe County Correctional Facility sa Stroudsburg, Pennsylvania. Sa kanyang pagbabalik sa County Courthouse noong January 3, 2023, pumayag siyang ma-extradite. Noong January 4, siya ay dinala sa Lata County Jail sa Moscow at ikinulong ng walang piyansa. Noong January 2023, nagsimula ang paglilitis sa kanya. At June ng taon din na yon, si Brian Koberger ay formal na inakusahan ng 4 na bilang ng first-degree murder at burglary. Tumanggi siyang umamin sa krimen at pinili ang isang not guilty plea, kaya't hinintay ang formal na paglilitis. Dahil sa bigat ng kaso, ang publiko ay humihingi ng hustisya para sa mga biktima. Si Koberger ay mayroong alibay sa gabi ng mga pagpatay. Ayon sa kanyang abogado, madalas magmaneho si Koberger ng hating gabi para mag-hike at tumakbo o makita ang buwan at mga bituin. Susubukan ng depensa na patunayan ang alibay sa pamamagitan ng paggamit ng cellphone data ni Koberger. Wala pang nailalabas na motibo para sa mga pagpatay. Limitado ang impormasyon na ibinabahagi tungkol sa kaso dahil sa isang malawak na gag order na pumipigil sa mga opisyal o abogado ng mga pamilya ng mga biktima na makipag-usap sa publiko o media. Noong June 26, inihayag ng Prosecutor's Office ng Lata County na hinahangad nila ang parusang kamatayan dahil umano sa aggravating circumstances kaugnay ng kasong first-degree murder. Siya ay hindi pinayagan na magpiyansa. Pinahintulutan ng judge ang defense na magkaroon ng access under seal sa resulta ng investigasyong genetic genealogy testing na gumamit ng touch sample mula sa takip ng kutsilyo na iniwan sa pinangyarihan ng krimen na unang nagbigay daan sa investigasyon kay Koberger. Noong September 9, 2024, pinagbigyan ng judge ang defense's motion para sa pagbabago ng lugar ng paglilitis. Gaganapin ang paglilitis sa Boise, Idaho. At si Judge Stephen Hippler ang siyang mangangasiwa sa kaso. Sa kasalukuyan, patuloy ang paglilitis at marami ang nag-aabang kung anong magiging desisyon ng korte. Si Koberger ay maaaring humarap sa parusang kamatayan kung siya ay napatunayang guilty. Habang nagpapatuloy ang kaso, umaasa ang publiko at ang mga pamilya ng mga biktima na magkakaroon ng hustisya ang malagim na pangyayaring ito. Noong February 24, 2023, inihayag ng President ng University of Idaho na si C.C. Scott Green na ang bahay kung saan naganap ang mga krimen ay ibinigay na sa kanila ng may-ari. At ito ay dinemolish 10 buwan pagkatapos, noong December 28. Ang kanilang mga alaala ay magpapatuloy, at ang laban para sa katarungan ay hindi titigil. Kung nagustuhan niyo ang video, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para laging kang updated sa aking mga bagong videos. Maraming salamat po sa lahat. Hanggang sa muli, paalam!